This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Ngayon espesyal na araw ng linggong inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang ma-espesyal na pangailangan. Ako ang iyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Ang buwan ng April ay kinikilala bilang Autism Awareness and Acceptance Month. Kaya timely po ang ating topic this morning. Speaking of awareness, we'll be talking about a special kind of awareness that is transformative, and the best starting point to reach this transformative awareness is in us parents. Kaya our topic this morning is Seeing Your Child Differently, a Renewed Vision. Sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-2966625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Bawat araw ng ating buhay ay magkakaiba at sa bawat araw may hatid itong aral at mga bagay na hindi inaasahan. Dahil sa totoo lang, di natin kontrolado ang mangyayari bukas, kaya minsan habang may mga tanong tayong hindi pa nasasagot, nadadagdagan pa ito ng panibagong mga tanong. Gaya ng isa sa atin, isang magulang na hindi pa ganap na biyasa at patuloy na nagna-navigate sa journey ng pagiging parent ng isang anak na may special needs. Gaya na lang ng mga pagkakataong nasa mall ka kasama anak mo, tapos bigla na lang siyang tumahimik or umiiyak at tila gustong tumakbo papalayo. O kaya naman kapag may kausap siya, minsan hindi tumitingin sa mata, minsan hindi agad sumasagot, o minsan tahimik lang. Sa simula, iisipin mo, suplado bang anak ko o baka hindi siya nakikinig? At hindi mawawala yung mga pagkakataong na napapahiya ka sa ibang tao. May mga nagsasabi na minsan, disiplinahin mo lang o sanayin mo lang yan. Pero habang tumatagal ang panahon, mas lalo kang nalilito. Kasi kahit anong pilit mo, parang hindi pa rin nagiging normal ang reaksyon ng anak mo. Hanggang isang araw, may makakausap kang ibang magulang na nagsabi, baka hindi siya pasaway, baka iba lang ang paraan niya ng pag-experience sa mundo. At doon mo unti-unting mararamdaman na hindi ka pala nag-iisa. Maiba ring kagaya mo, maibang magulang din na dumadaan sa parehong sitwasyon, parehong tanong, parehong pagod, at parehong paghahanap ng sagot. At doon papasok ang mas mabigat na realization. Paano kung ang mga nakaraan ay puno ng pagkakamali? Mga maling desisyon, maling approach, maling paraan ng papapalaki na nagresulta sa mga sitwasyon hindi mo inaasahan ngayon. At ngayon, tinatanong mo sa sarili mo, kaya pa bang maging maliwanag ang bukas na namin ng anak ko? May mga magagawa ba ako para maitama o maayos ang mga nagawang maling desisyon noon? At kung ikaw ay nakaka-relate sa kwentong yan, di ka nag-iisa. Dahil maraming ring mga magulang ang dumadaan sa parehong pagkalito, parehong pagod at parehong paghahanap ng sagot. At dito natin sisimulan ang ating espesyal na buwan ng pag-uusap. Ang buwan ng April na kinikilala bilang Autism Awareness and Acceptance Month. Isang panahon kung saan mas binibigyan natin ng pansin ang mga pamilyang may anak na may autism at special needs. Isang paalala na hindi lahat ng bata ay pare-pareho at hindi lahat ng paugali ay dapat agad husgahan. May mga batang hindi lang iba kumilos, kundi iba rin ang paraan nila ng pag-experience sa mundo. Kaya, ngayong buwan, sabay-sabay nating simulan ang isang bagong serye na puno ng pag-asa, pag-unawa at panibagong pananaw. Our April 4-week series is about renewal, hope, and embrace. Bagong buhay, bagong pag-asa, dala ng isang pusong mas matalino magmahal at isang isipang mas bukas at papagkalinga sa lahat. Ang series na ito ay hindi lang source of information, kundi isang paglalakbay mula sa pagod at confusion, papunta sa renewal, clarity at renewed love bilang magulang. Kaya I hope and pray that through this series, we will not just be
more informed but help us be better parents as well that can fully nurture and support our kids that needs our extra love. At para simulan ang ating monthly series sa ating unang Sabado, magsisimula tayo sa pinaka-importanting tanong. Saan ba nagsisimula ang pagbabago? Sa bata ba o sa magulang? At ang sagot ay, renewal begins within. But we all know that true renewal is not something only a man can do through his own strength. For true renewal is possible through God's grace and intervention. So let me lay the foundation for our conversation with this truth. Lamentations 3:22-23 says, His mercies are new every morning. Araw-araw marami tayong dinadala. May mga araw na pakiramdam natin ay okay tayo, pero meron ding mga araw na parang ubos na tayo. May mga tanong na paulit-ulit. Bakit ganito ang anak ko? May mali ba sa ginagawa ko? Bakit hindi ko siya maintindihan? At sa ganitong mga sandali, madaling pumasok ang guilt. Madaling pumasok ang frustration. Madaling isipin na baka huli na o baka kulang tayo. Pero ang paalala ng talata na ito ay napaka-simple pero napaka-lalim. His mercies are new every morning. Ibig sabihin, hindi naubos ang awa ng Diyos. Hindi naubos ang pagkakataon, hindi ka sinusukuan kahit paulit-ulit kang napapagod. Bawat umaga ay paalala na kahit ano pa ang nangyari ngayon. Kahapon, may bago kang pagkakataon ngayon. At dito natin makikita isang mahalagang prinsipyo. Hindi ka hinusgahan ng kahapon mo, kundi binibigyan ka ng bagong simula ngayon. At bago natin pag-usapan ang mas malalim na aral at practical parenting insights, balikan muna natin ang isang lugar kung saan madalas magsisimula ang lahat. Sa pagkalito, sa tanong, sa mga maling assumptions at sa paghahanap ng mas malinaw na pag-unawa sa ating mga anak. Kasi sa totoo lang, bago magbago ang kilos ng bata, madalas kailangan mo nang magbago ang paraan ng ating pagtingin. Dahil minsan, hindi ang sitwasyon ang kailangan baguhin agad, kundi ang lente na gamit natin para makita ito. At dito papasok ang ating pag-usapan ngayon, seeing your child differently and renewed vision. Step 1. From misunderstanding to awareness. Alam mo, may isang simpleng bagay na kayang baguhin ang buong paraan ng pagpe-parent natin, pero kadalasan hindi natin ito agad napapansin. Hindi ito bagong technique, hindi ito mahal na therapy, at hindi rin ito complicated na system. Ito ay pagbabago ng paraan ng pagtingin. Kasi aminin natin kapag may ginawa ang bata na hindi natin inaasahan, umiiyak, sumisigaw, hindi sumusunod, automatic ang pumapasok sa isipan natin na ano ba yan? Bakit ang kulit? Bakit pasaway? Ilang beses ko naman sinasabihan yan pero walang nagbabago. At kuminsan, hindi lang salita, pati emotion natin nadadala. Napapataas ang boses, naiinis tayo, napapagod tayo. At normal yan, tao ka lang. Pero dito papasok isang tanong na pwede magbago ng lahat. Paano kung mali ang basa ko sa sitwasyon? Isipin mo sandali, paano kung akala mong pagiging pasaway ay hindi talaga disobedience, kundi frustration, pagod o sensory overload, o kaya naman hindi niya lang kayang i-express ang sarili niya sa paraan na gusto natin. Sa maraming bata, lalo na sa mga may special need, behavior is not a rebellion. Again, behavior is communication. Hindi lang siya marunong magsalita sa paraang inaasahan natin, kaya gumagamit siya ng ibang lengguwahe. At kadalasan, ang lengguwaheng ginagamit niya ay behavior. Kapag ang bata ay sumisigaw sa mall, ang nakikita natin nakakahiya o pasaway, pero ang pwedeng mangyari pala ay sobrang ingay para sa kanya ang lugar. Nasusobrahan siya sa ilaw o hindi niya alam paano i-handle ang nararamdaman niya. Kapag hindi siya tumitingin sa mata, ang interpretation natin ay walang respeto o hindi nakikinig, pero ang totoo pala ay nahihirapan siya sa eye contact. Masyadong overwhelming para sa kanya o mas komportable siyang makinig ng hindi nakatingin. Kapag hindi siya sumasagot, ang isipin natin, ignore niya tayo. Pero baka ang totoo ay nagpa-process pa siya. At dito pumapasok ang pinaka-importanting shift mula sa bakit ganito anak ko to ano ang pinagdadaanan ng anak ko ngayon. Hindi mo agad makukuha ang sagot at okay lang yan. Hindi ito exam na kailangan mo i-perfect. Ito ay process na unti-unting
pag-intindi. So, paano natin sisimulan ito sa practical na paraan? Simple. Sa susunod na may behavior kang napansin, bago ka mag-react, mag-pause ka muna. 3 seconds, huminga at tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang gusto niyang iparating? At alam mo kung ano ang effect nito. Unti-unti, bumababa ang tension, nababawasan ang sigawan, mas nagiging kalmado ang bahay. At higit sa lahat, mas nararamdaman ng bata na mas may nakakaintindi na sa kanya. Gusto ko rin maging honest sa'yo, hindi ito madaling gawing araw-araw. May mga araw na pagod ka, may mga araw na naiinis ka, at may mga pagkataong na magre-react ka pa rin the old way. The reality is, di naman tayo parent lang, isa din tayong kapatid, anak, asawa, employee. We all deal different kinds of issues and concern. We might be also dealing with our own personal struggles or mental health difficulties. Kaya, no one can really be fully put his 100% attention in dealing his child. We normally deal them all. Minsan pa nagkakasabay-sabay kaya talagang mahirap. Lalo na kung may extra special attention needed ang anak mo. Kaya, ganun pa man, okay lang yan. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Ito ay tungkol sa pagiging aware. Kasi once aware ka, hindi ka na basta babalik sa dati mo mindset. May part na sa'yo na magsasabi na wait, bakit may mas malalim pa dito? At dito na simulan tunay na pagbabago. Hindi sa bata, kundi sa magulang. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, gusto kitang bigyan ng simpleng tanong bilang panimula. Sa huling pagkakataon na nagkaroon ng meltdown anak mo, paano ka ba nag-react o nag-respond? Natanong mo ba muna sa sarili mo na to try to understand the reason bakit siya nag-meltdown? Kaya kapag binago mo ang paraan na pagtingin mo, magbabago rin ang paraan ng pagmamahal mo. Step 2, understanding your child's world. We usually say na they have their own world, na minsan mahirap puntahan pero di natin sila pwedeng iwan mag-isa sa mundong yan. We have to make the best effort to try and reach that place. Alam mo, isa sa pinaka-challenging na part na pagiging magulang, lalo na sa batang may special need ay ito. Hindi mo agad makikita ang mundo na nakikita niya. Magkasama kayo sa isang lugar pero magkaiba ang nararanasan nyo. Alimbawa, nasa mall kayo, pero sa'yo, normal lang, may kunting ingay, may ilaw, may mga taong naglalakad, pero sa anak mo, posibleng ang nararanasan niya ay sobrang lakas ng tunog, sobrang liwanag, o sobrang daming galaw na sa paligid. At ang lahat ng ito ay sabay-sabay niyang nararamdaman. Imagine mo na lang na nasa isang kwarto ka na, ang ilaw ay sobrang liwanag, ang music ay sobrang lakas, may mga taong sabay-sabay nagsasalita at may nag-uutos pa sa'yo kung ano ang gagawin. Ano ang mararamdaman mo? Siyempre pagod, overwhelmed, gusto mo nang umalis. Ganon ang pakiramdam ng bata. Pero hindi nila kayang sabihin ng malinaw. Kaya ang naging output nila ay behavior. So paano natin gagawin yon? Hindi ito biglaan, hindi ito perfect, pero may mga simpleng paraan para magsimula. First, start observing patterns. Hindi mo kailangan maging expert, kailangan mo lang maging mapagmasid. Second, adjust the environment, not just the child. Minsan, ang instinct natin ay kailangan niyang masanay, pero paano kung hindi niya kailangan sanayin agad, kundi tulungan muna. Magdala ka ng headphones kung sensitive siya sa ingay. Pwede rin mag-set ka ng break time kapag nasa crowded place o pumili ka ng lugar na mas calm at less overwhelming. Third is, give processing time. Isa sa madalas na hindi natin napapansin, hindi lahat ng bata ay may bilis sa pag-process. Kaya, kapag sinabi mo na halika na o gawin mo to, hindi siya agad gagalaw. Ang isipin natin, matigas ang ulo niya. Pero paano kung hindi? Paano kung kailangan lang niya mas maraming oras? So try next time, sabihin mo ang instructions ng isa-isa at maghintay ng ilang segundo. Huwag agad ulit-ulitin, huwag agad magalit. Just wait. Fourth is, meet them where they are. Hindi mo kailangan baguhin agad ang bata para kumonek. Minsan ang kailangan mo lang gawin ay sumabay sa kanya. Kung mahilig siya sa pattern, sumali ka. Kung gusto niya ng repetitive play, samahan mo siya. Kung tahimik siya, umupo ka lang sa tabi niya. Hindi ito sayang sa oras. Ito ay investment sa connection.
A gentle reminder, hindi mo kailangan maintindihan lahat agad, hindi mo kailangan maging perfect observer. Ang mahalaga, willing kang matuto, willing kang mag-adjust, at willing kang makita ang mundo niya, hindi lang ang mundo mo. Step 3. Shifting from control to connection. Dahil hindi control ang solusyon, connection muna. Bilang magulang, natural lang sa atin ang gusto natin maayos agad ang lahat. Kapag may maling behavior, gusto natin itama. Kapag may hindi sumunod, gusto natin disiplinahin. Kapag may problema, gusto natin solusyon agad. At wala namang masama doon. Hindi, ibig sabihin lang, mahal mo anak mo. Pero, napansin mo ba ito? Kapag mas pinipilit mong kontrolin ang sitwasyon, minsan mas lalo itong nagiging magulo. Mas umiiyak ang bata, mas nagre-resist, mas tumitindi ang struggle. At ikaw naman ay napapagod. Kaya minsan kailangan natin huminto at tanungin ang sarili natin. Control bang kailangan ng anak ko ngayon o connection? Kapag sinasabi natin control, ito yung gawin mo to ngayon, tumigil ka na, ilang beses ka na ko nang sinasabi yan. Directive siya, command, at minsan kailangan din yan. Pero kapag sinasabi natin connection, ito naman yung okay ka lang, intindihan kita, andito lang ako, relational, emotional. At lalo na sa mga batang may special need, mas malakas ang epekto ng connection kaysa sa control. Why control alone doesn't work? Isipin mo ito, kapag ikaw ay pagod, overwhelmed o stress, tapos may taong lalapit sa'yo at utusan ka agad, ayusin mo to, tumigil ka. Anong mararamdaman mo? Mas gagaan ba ang pakiramdam mo o mas maiinis ka? Ganon din ang bata. Kapag overwhelmed, hindi niya agad kayang i-process ang instruction agad. Kaya, connection before correction. Ito ang simple pero powerful principle. Ibig sabihin, bago mo itama ang behavior, unahin mo munang i-connect ang puso. First, regulate yourself first. Bago mo i-regulate ang bata, i-check mo muna ang sarili mo. Second, go down to their level. Literal, lumuhod ka, umupo ka, pantayin mo ang level ng anak mo. Third, use calm, gentle voice. Hindi mo kailangan sumigaw para mapakinggan. Sa totoo lang, mas nagiging effective ang mababang boses. Fourth, connect through presence, not just word. Minsan, hindi salita ang kailangan, kundi presensya. Fifth, then guide, not force. Kapag kalmado na siya, doon ka na mag-guide. Hindi pilit, hindi galit. So ikaw ba for sure, may mga araw na hindi ito gagana agad? For sure, may mga araw na kahit anong gawin mo, mahirapan ka pa rin. At okay lang yan, hindi ito magic formula, ito ay daily practice. Kaya bago tayo magpatuloy, sandali muna tayo huminga. Let's have a recap. So far, ano ba yung mga natutunan natin? Naalala natin na hindi lahat ng behavior ng bata ay dapat agad husgahan, kundi mas mahalagang itanong ano ang gusto niyang iparating. Natutunan din natin na ang bawat bata ay may kanya-kanyang mundo at bilang magulang, minsan kailangan natin pumasok doon para mas maintindihan natin sila. At higit sa lahat, napagtanto din natin na hindi lahat ng sitwasyon ay kayang solusyonan ng control. Kundi mas kailangan epektibo din ang connection. Yung presensya mo, yung pag-intindi mo at kalmadong paglapit sa bata. Kaya kung may dapat kang tandaan sa unang bahagi nating topic ay ito. Understanding over judgment. Connection over control. Kaya sandali lang, magbe-break muna tayo. Pagbalik natin, pag-uusapan naman natin kung paano natin ma-adjust ang ating expectations bilang magulang ng mas may malawak na pag-unawa at mas malalim na biyaya. Kaya mag-break tayo sandali at ipagpatuloy ang ating topic. Pagbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niya.
Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEB is isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa iyong partnership, tayo ay napapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Happy listening sa ating mga masusugid at faithful listeners. Sa inyong na first timer, you are very, very much welcome. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga po sa inyong lahat. At iba pang mga tagapakinig sa mga peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Welcome po sa Family Matters. Magandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroon, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kung kayo man ay nasa bahay, nasa biyahe, nagtatrabaho at magpapahinga sandali, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa oras na ito. Isang mainit na pagbati rin sa ating mga nakikinig online.
So kasama natin sa Facebook o YouTube at sa iba't ibang platform. Salamat po sa patuloy niyong pakikinig, panonood at pakikisama sa ating programa. Please share para mas marami pang makinig sa ating programa ngayong araw. Ngayong buwan ng April, habang ginugunita natin ang Autism Awareness Month, pinapaalalahanan tayo na ang bawat bata ay may kanya-kanyang paraan ng pagtingin sa mundo at marahil ang tunay na paanyaya sa atin ay matutong makita sila na mas malinaw, mas may pasensya at mas mapagmahal. At sa programang ito, sabay-sabay nating tuklasin hindi lang kung paano natin matutulungan ating mga anak, kundi kung paano rin natin mababago ang paraan ng ating pagtingin bilang magulang. Kaya kung kanina ay napag-usapan natin kung paano mas maintindihan ang ating anak at kung paano mas shift mula sa control papunta sa connection, ngayon naman dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating usapan. Ating talakayin ang ating mga expectation. Kasi minsan di lang ang sitwasyon ang nagpapabigat sa atin, kundi ang inaasahan natin na dapat mangyari. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin kung paano natin ma-adjust ang ating expectation bilang magulang. Hindi para bumaba ang standards, kundi para maging mas totoo, mas makatao at mas puno ng biyaya ang ating pagpe-parent. Kaya magdako na tayo sa ating step 4, adjusting expectations with grace. Always tandaan, hindi pare-pareho ang pace ng bawat bata. Question, pag naisip mo ang anak mo, may timeline ka ba sa isipan mo? Yung tipong, sa edad na ito, dapat ganito na siya. Dapat marunong na siya sa ganito. Dapat kaya na niya yan. At normal yan. Lahat tayo bilang magulang may expectation. Gusto natin matuto sila agad, sumunod sila agad, maging independent sila, maging okay sila. Pero, minsan, ang expectations natin ay nagiging dahilan ng frustrations natin. Kasi kapag hindi nila naabot ang inaasahan natin, doon tayo napapagod, na-disappoint. Pero paano kung ang kailangan natin baguhin ay hindi ang ating bata, kundi ang ating expectation? Ito ang isang katotohanan na mahirap tanggapin minsan. Hindi po linear ang development ng bata na parang may step 1, step 2, step 3, tapos na. Sa totoo lang, mas ganito siya, may progress, may pause, may regression, tapos may progress ulit. At lalo na sa mga batang may special need, mas unique po ang pacing nila. Kaya ang comparison hindi talaga fair. At ito pa, nabubuo ang mga certain expectation because of comparison, comparing your kid to another kid. But know this, there is danger in comparison. Minsan, hindi natin napapansin, pero napapatingin tayo sa ibang bata. Bakit siya ganito? Bakit kaya na niya? At doon nagsisimula ang pressure. Hindi lang sa bata, kundi sa iyo bilang magulang. Pero tandaan mo ito, ang anak mo ay hindi late. Iba lang ang timeline niya. At hindi mo kailangan habulin ang timeline ng iba. So, paano natin ito babaguhin? Hindi ibig sabihin na wala ka ng expectation. Ibig sabihin, gagawin mo silang mas aligned sa reality ng anak mo. First, replace dapat with nasaan na siya ngayon. Instead na dapat kaya na niya ito, try mo na nasaan na siya ngayon at kung paano ko siya matutulungan sa next step. So, simple shift pero powerful kasi hindi ka na nakatingin sa kulang kundi sa progress. Second, celebrate small wins. Minsan, sobrang focus tayo sa big milestone pero nakakalimutan natin yung mga maliliit. Yung tipong tumingin siya sa'yo kahit sandali, yung sumunod siya kahit isang beses, naging calm siya sa sitwasyon na dati ay nagme-meltdown. Di ba maliliit yan? Pero actually malalaki na yan at kapag natutunan mo i-celebrate ang mga small wins, mas nagiging hopeful ang puso mo, mas nagiging motivated ang bata. Third, give yourself grace. Hindi lang ang bata ang may journey, ikaw rin. May mga araw na magiging patient ka, may mga araw na hindi. May mga araw na magiging understanding ka, may mga araw na napapagod ka at okay lang yan. Hindi ka failure na magulang. Ikaw ang magulang na natututo din. Fourth, focus on progress, not perfection. Hindi mo kailangan maging perfect ngayon. Hindi mo kailangan maging perfect sa response. Ang kailangan mo lang ay konting improvement araw-araw. Kahit 1% lang kasi over time, nagiging malaking pagbabago yan. Gentle reminder, ang anak mo o anak natin, hindi project na kailangan tapusin. Hindi problema na kailangan ayusin agad.
Siya ay isang tao na lumalaki, natututo at nangangailangan ng panahon. At ikaw ay hindi lang tagapagturo, kundi kasama niya sa journey. So far ba sa mga ating nasagap at narinig, may expectations ka na ba na baka kailangan mo ng bitawan? May pressure ka ba na pwede mo nang palitan ng biyaya? Hindi mo kailangan sagutin agad, pero simulan mo nang isipin ngayon. Kaya take away, kapag binigyan mo ng biyaya ang timeline ng anak mo, binibigyan mo rin ng kapayapaan ang sarili mong puso. Step 5. Parenting with renewed vision. Magkaroon ng bagong mata upang magkaroon ng bagong paraan ng pagmamahal. Sa puntong ito ng ating pag-uusap, napagdaanan natin ang ilang mahalagang bagay. Natutunan natin na hindi lahat ng behavior ay dapat husgahan. Nauunawaan natin na may sariling mundo ang ating mga anak. Nakita natin na mas mahalaga ang connection kaysa control at natutunan natin na i-adjust ang ating expectation. Kaya ngayon, dadako tayo sa tanong na ito. Kung nagbago na ang pananaw ko, paano ko na ito isa sa buhay araw-araw? Practical tips. Kasi ang renewed vision, hindi lang siya idea, hindi lang siya realization. Ito'y paraan ng pamumuhay bilang magulang. Question, what is renewed vision in parenting? Ang renewed vision po ay ganito, mas nakikita mo ang anak mo na may pag-uunawa, mas pinipili mo maging kalmado kaysa reactive, mas intentional ka sa bawat galaw, salita at response. Hindi ibig sabihin na perfect ka na, ibig sabihin mas aware ka na, mas may direction ka na. From reactive to intentional. Dati, automatic ang response, umiyak ang bata, pinapagalitan. Kung hindi sumusunod, pinipilit. Pag nag-meltdown, stress. Pero ngayon, may space ka na, may pause ka na. At sa pause na yon, may choice ka na. Choice to breathe, to think, and to choose kung ano dapat ang magiging response mo. At doon nagsisimula ang intentional parenting. Building simple daily practices, hindi mo kailangan baguhin ang lahat agad. Ang kailangan mo lang ay maliit pero consistent na practices. Ano-ano ba ito? First, daily observation time. Maglaan ka kahit ilang minuto sa isang araw. Mag-observe. Hindi mag-correct, hindi agad magturo. Obserbahan mo lang ano ang kinagigiliwan niya, kailan siya calm, kailan siya nahihirapan. Kasi habang mas nakikilala mo siya, mas naging effective ang parenting mo. Second, connection moments. Hindi kailangan mahaba, kahit 10 to 15 minutes lang sa isang araw. Yung wala kang agenda, yung wala kang tinuturo, wala kang gagawin, just be with your child, maglaro, makinig, tumawa, kasi ang connection hindi nangyayari sa dami ng oras, kundi sa kalidad ng presensya. Third, calm communication. I-practice mo ang mahinahong boses. May mamaikling instructions at malinaw na salita. Hindi kailangan mahaba ang explanation. Minsan, mas effective pa ang simple. Yung anak, dito tayo, try ulitin natin. Consistency ang susi. Fourth, environment awareness. Dahil alam mo na mahalagang environment, maging intentional ka dito. Iwasan ang unnecessary overwhelm, maganda bago lumabas, mag-set ng breaks. Hindi ito pagiging overprotective, ito ay pagiging prepared na magulang. Choose your battles. Isa pa sa mahalagang bahagi ng renewed parenting, hindi lahat kailangan mong patulan. May mga bagay na pwede mong palampasin, may mga bagay na pwede mong i-delay. Tanungin mo lang sarili mo, ito ba ay kailangan kong ayusin ngayon o pwede ko muna i-let go? Kasi kapag lahat pinapansin mo, ikaw ang napapagod, ang bata ang ma-overwhelm. Pero kapag marunong kang pumili, mas nagiging peaceful ang araw mo. Kaya ang renewed vision ay hindi lang para sa bata, para din ito sa iyo. Kasi habang nagbabago ang paraan mo ng pagtingin, gumagaan ang pakiramdam mo, bumababa ang stress mo, nagkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon. Hindi ibig sabihin na wala ang challenges, pero mas kaya mo na silang harapin. Pero human as we are, may mga araw na babalik ka sa dating reaction, may mga araw na mapapagod ka ulit at okay lang yan. At ang malaga, bumabalik ka sa bagong pananaw. Paulit-ulit, araw-araw. Okay, let's ponder on this question. Ano ang isang maliit na bagay na pwede mong simulan bukas? Yung mas maninahon,
mas maraming patient at mas intentional na connection time. Pili ka lang sa isa. Hindi mo kailangang gawin lahat. Kaya take home, ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang malaking hakbang kundi sa maliit na desisyon na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. And last but not the least, step 6, embracing hope and new beginnings. May mga pag-asa kahit may pagkakamali noon. Sa puntong ito ng ating paglalakbay, marami tayong natutunan. Natutunan natin na intindihin ang behavior. Nakita natin ang mundo ng ating anak. Pinili natin maging connection kaysa control. In-adjust natin ating expectation at simulan natin baguhin ang ating paraan na pre-parent. Pero may isang bagay na hindi pa natin direktang hinaharap, ang nakaraan. Kasi aminin natin, hindi lahat ng araw natin bilang magulang ay tama. May mga pagkataon na napagalitan natin sila ng sobra. Hindi natin sila inintindi. Napilit natin sila sa mga bagay na hindi pa nila kaya o kaya naman napagod tayo at sumuko sa moment. At minsan, bumabalik ang mga alala na yon. At may mga kasamang tanong, may nasira ba ako? Nahuli na ba ako? Kaya pa bang itama? Kung ikaw yan, gusto kong sabihin sa iyo at malinaw, hindi pa po huli ang lahat. Oo, may mapagkakamali tayo at hindi natin kailangan na yon. Pero, hindi rin natin kailangan manatili doon. Kasi ang pagiging mabuting magulang, hindi nasusukat sa pagiging perfect, kundi sa pagiging willing magbago, willing matuto, willing magsimula ulit. Ang guilt minsan nakakatulong kasi pinapaalala nito na may kailangan tayong baguhin. Pero kapag hinayaan mong manatili ang guilt, nagiging bigat siya, nagiging hadlang siya, pinapaniwala ka niya na wala ka nang magagawa. Kaya kailangan mong pumili, bitawan ang guilt at yakapin ang growth. Sabi mo sa sarili mo ngayon, oo, may mga pagkakamali ako pero hindi doon nagtatapos ang kwento ko bilang magulang. Again, oo, may pagkakamali ako pero hindi doon nagtatapos ang kwento ko bilang magulang. Hey, every day is a new beginning. Ito ang magandang katotohanan. Bawat araw may bagong pagkakataon. Hindi mo kailangan hintayin ang perfect moment. Hindi mo kailangan ayusin mo na lahat. Pwede kang magsimula ngayon sa maliliit na paraan. Sa simpleng pagbabago, isang mas mahinahong salita, isang mas mahabang pasensya, isang mas intentional na paglapit sa anak mo at unti-unti nagbabago ang direksyon ng kwento ninyo. Kaya there's always hope for your child. Minsan ang worry natin, ano ang magiging future ng anak ko, at valid yan. Pero tandaan mo ito, ang future ng bata ay hindi lang nakabase sa current struggles niya, kundi sa support na natatanggap niya, pagmamahal na nararamdaman niya at guidance na binibigay mo araw-araw. At kung nandito ka ngayon, nakikinig, nag-aaral, hindi ibig sabihin may ginagawa kang mga hakbang para sa future niya. Ibig sabihin lang yan, meron kang steps na ginagawa para magampanan ang mga steps na yon. Kaya, hope for you as a parent is possible. Life is a journey, ika nga. And as a parent with children with special need, we too are on a journey as well. And mind you, a special kind of journey. Uulitin ko, hindi lang bata ang nasa journey, ikaw rin. At sa bawat araw na pinipili mo umindi, mag-adjust, pagmahal ng mas maayos. Kaya nagiging mas matatag kang magulang. Hindi perpekto pero mas malalim, mas totoo at mas intentional. Let me give you this gentle but powerful truth. Ang anak mo hindi aksidente, hindi pagkakamali, hindi burden na kailangan tiisin. Siya ay isang buhay na may layunin, isang batang may sariling ganda, isang kwento na patuloy na sinusulat. At ikaw ang piniling magulang para sa kanya, destined, called, chosen by God to be his or her parent. Hindi dahil handa ka na noon, kundi dahil na matututo ka along the way. Kung ikaw ba ay bibigyan ng pagkakataong magsimula ulit, ano ang gagawin mong iba? For sure, sa isip pa lang may naisip ka ng mga bagay, pero sadly, di pa na-invento ang time machine. But wait, there's more. May magandang balita. Di mo kailangan bumalik sa nakaraan kasi pwede kang magsimula ulit ngayon.
Ang bawat araw ay bagong pagkakataon, hindi para maging perfect na magulang, kundi para maging mas maunawain at mas mapagmahal na magulang. Kaya habang papalapit na ang pagtatapos ng ating usapan, balikan natin sandali ang ating pinagdaanan sa episode na ito. Nagsimula tayo sa isang kwento ng realidad na isang magulang na nalilito, napapagod at naghahanap ng sagot. At sa kwentong iyon, mas marami sa atin ay tiyak na nakaka-relate. Natutunan natin na hindi lahat ng behavior ay pasaway, kundi may gustong iparating. Na ang bawat bata ay may sariling mundo na kailangan nating pasukan para sila ay maintindihan. Na hindi control ang sagot sa lahat, kundi connection. Na hindi pare-pareho ang pace ng bawat bata at may biyaya sa pag-adjust sa ating bawat expectations. At na ang tunay na pagbabago sa parenting ay nagsisimula sa pagbabago ng ating pananaw. At sa huli, hinahayaan nating harapin ang isang bagay na madalas nating iniiwasan, ang ating mga pagkakamali. Pero sa halip na manatili sa guilt, pinili nating yakapin ang katotohanan na may pag-asa, may pwede pang baguhin at may bago pang simula. Kaya dito pumapasok ang napakagandang pangako mula sa salita ng Diyos, ang Lamentations 3:22-23. His mercies never fail, they are new every morning, great is your faithfulness. Ibig sabihin, kahit anong mangyari kahapon, kahit ilang beses ka nagkamali, kahit gaano kabigat ang pakiramdam mo bilang magulang, may bagong awa ang Diyos para sa iyo ngayon. May bagong pasensya, may bagong lakas, may bagong pananaw. Hindi mo kailangan dalhin ang bigat ng kahapon kasi binibigyan ka ng Diyos ng bagong simula araw-araw. Kahit ikaw kung may dadalhin ka sa puso at isipan mo mula sa episode na ito, just remember the word clear. C-L-E-A-R, clear. Why clear? Because when your vision becomes clear, you stop reacting to behavior and start seeing your child with renewed understanding, deeper love, and patient faith. Ano ba yung clear? C. Choose to pause and observe. Unawain bago itama, bago mag-react, kuminto muna at tingnan ang buong picture ng behavior. L. Look for connection, not control. Kumonek bago kumontrol. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa relation, hindi sa pressure. Letter E. Embrace God's timing and process. Magtiwala sa process, hindi sa timeline. Ang growth ng bata ay may sariling divine pace, hindi minamadali. Letter A. Adjust your lens daily. Magsimula ulit araw-araw. Ang renewal ay daily decision ng magulang na baguhin ang pananaw. And R. Recognize the child behind behavior. Hindi lang kilos ang bata, dapat meron din puso, story at purpose sa likod nito. Kaya clear, C-L-E-A-R, choose to pause and observe. Look for connection, not control. E. Embrace God's timing. A. Adjust your lens daily. And R. Recognize the child beyond behavior. Because, let's put this into mind again, when your vision becomes clear, you stop reacting to behavior and start seeing your child with renewed understanding, deeper love, and patient faith. Hindi mo maging kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging present, willing, at patuloy na natututo. At tandaan mo ito, ang anak mo ay hindi naghahanap ng perfect na magulang. Ang kailangan niya ay magulang na handang umintindi, magmahal at manatili na riyan sa kanya. Sa bawat magulang na nakikinig, kung ikaw ay napapagod, nalilito at nawala ng pag-asa, hindi ka nag-iisa. At sa bawat bata, hindi sila pagkakamaliha, hindi sila kulang, sila ay may sariling ganda at layunin. At ikaw ang piniling magulang para sa kanila. Kaya sa bawat umaga, alalahanin mo ito, may awa na bago na mula sa Diyos, may pag-asa na sariwa, at may pagkakataon kang magmahal ng mas maayos kaysa kahapon. Hindi po huli ang lahat, dahil sa bawat araw na binigay sa iyo, may bago kang simula. Again, hindi pa huli ang lahat, dahil sa bawat araw na binigay sa iyo, may bago kang simula.
Tayo manalangin. Amang Diyos na mapagmahal, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay makinig, matuto at ma-remind ninyo. Salamat sa bawat magulang na nakikinig ngayon. Alam mo ang kanilang pagod, ang kanilang mga tanong, at maging ang mga luha na hindi nakikita ng iba. Lord, yakapin mo sila ngayon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang puso at palalahanan mo sila na hindi sila nag-iisa. At para sa kanilang anak, we pray, God, na ikaw ang may likha sa kanila. You are the author of our lives. Ikaw ang nakakakilala sa kanila ng lubos. Tulungan mo po ang bawat magulang na makita ang kanilang anak sa paraang nakikita mo, na may halaga, may layunin, at karapat-dapat mahalin. Turuan mo po kami, Panginoon, na umintindi bago mag-react, na kumonekta bago kumontrol at magmahal ng may pasensya at biyaya. Kung kami man ay nagkamali sa aming nakaraan, tulungan mo kaming bitawan ang bigat ng guilt at yakapin ang buong buo na may bagong simula na binibigay mo araw-araw. Bigyan mo po kami ng bagong lakas, bagong pananaw at pusong handang magmahal kahit mahirap, kahit paulit-ulit. At sa bawat tahanan na nakikinig ngayon, naway maranasan nila ang kapayapaan, pag-asa at pag-ibig na nagmula sa iyo. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat at pagtitiwala. Amen. Before we truly finally close this conversation, let me announce everyone that finally we'll be having a local chapter for all families with children with special need. We are all inviting all parents, guardians, specialists, teachers, educators, and all members of the family to be part of our own society here in Zamboanga City. Please do visit our Facebook page, Zamboanga Peninsula Autism Society, so you can easily access and be updated on all related information about autism, benefits, free seminars, and other related sources and services, and meet fellow parents like us navigating this one-of-a-kind special journey. Again, please feel free to visit our FB page, Zamboanga Peninsula Autism Society. With that, one of our starting program is we are giving free screening. If ever di pa po nasi-screen ang inyong mga anak, if you have doubts or may mahinala ka ba, may makikita ka ba mga signs na baka meron siyang pinapakitang kakaiba, please visit our FB page, message us. Nandun po ang ating contact number, nasa page po yan. Let us know para mabigyan ka namin ng appointment, and it's for free. Wala pong bayad. Again, it's Zamboanga Peninsula Autism Society. Yan, sadyang kay bilis po ng oras at ito po muna magtatapos ang ating kwentuhan sa umagang ito. Naway naging makabuluhan ang ating kwentuhan and hope that this morning's topic will help us to be better parents to our kids. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubusin po kaming nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso, na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyayan po namin kayo, samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check our FB page and YouTube channel. Muli po ako si Ibs Ismael. Nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan ito ng pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Since 1948, the good news of Jesus Christ